Bago ang lahat, may pasok lang kaya next day na lang yung review ng Nuggets at Clippers. Wala lang, shinare ko lang. Sa first round ng playoffs, ang merong best performance bias stats ay si Giannis na merong 33 points, 15 rebounds, 6 assists, 1 steal, 1 block at 4 turnovers. Kaso nga lang, 3 sunod na taon na naglag si Giannis sa first round at papasok sa biggest off-season para sa kanya. Ang second player naman na merong best performance ay si Jason Tatum, 31 points, 11 rebounds, 5 assists, 1 steal, 44 and 36%. Madali lang kasing naidispatcha ng Boston yung Orlando Magic pero halos walang headline kay Tatum ngayong postseason. Mostly nasa West yung mga balita. Base pa kay Tatum, ito yung most relaxed year para sa kanya dahil na-accomplish na naman nila yung ultimate goal nila noong nakaraang taon pa. Top contender pa rin para sa East yung Boston. Iintayin na lang nila kung sino ang mananalo sa pagitan ng Knicks at Detroit. Kung ang makakatapat nila ay Knicks, yun ang isa sa merong pinakamataas dating TV rating sa playoffs at karibal din ng Boston yung Knicks. Na si Jalen Brunson yung ika-4 na player sa first round ang may magandang performance. Nasa almost 30 points, 4 rebounds at 8 assists per game. Pero yung third player sa playoffs or sa first round na may magandang performance by number ay si Luka. 30 points, 7 rebounds, 5 assists, 4 turnovers na kailangang isama yan nasa 45 and 34% kaso laglag din siya. Si Luka ang active player na merong average sa playoffs na 30 points per game. Wala pa kasing announcement din kung sino ang mananalo ng MVP award. Pero si SGA ang frontrunner kasi tinatamad ng bumoto yung media kay Jokic. 5 taon na kasing sunod-sunod na nasa top 2 or top 1 siya. Si SGA sa first round meron siyang 27 points, 5 rebounds at 6 assists per game. Halos madali lang din nilang naidispatcha yung Memphis kaya halos walang headline din sa kanila. Pero sa buong first round at possible buong postseason, ang magiging top player or best player na headliner ay si Anthony Edwards. Meron si Edwards sa first round na 26 points, 8 rebounds at 6 assists per game. Tinag din na isa sa must-watch player si Anthony Edwards ngayong playoffs dahil after ng Game 4 matchup nila sa Lakers, may average na 7.3 million viewership na nakuha yung Lakers at itong Minnesota. Umabot pa yung rating na yun habang kasagsagan ng game ng 10 million viewership. 32% na mas mataas kumpara last year. May average ngayong taon na 4.4 million hanggang 5.3 million na viewership na tumaas ng 13% since last year. Based din sa report na yon, mas tumaas ang NBA rating ngayong playoffs kumpara noong mga nakarang taon na tinatag din yun na tumataas ng paunti-unti dahil yun sa Lakers versus Anthony Edwards series. So ito pillar lang. Kaya siguro hindi pa mag-retire si LeBron dahil iniintay niya until next year yung start ng bagong TV deals na mahigit $77 billion. Kung ikukumpara kasi si Anthony Edwards sa ibang mga star player na American-born, kaya kasing mag-hype ni Anthony Edwards. Ngayon pa nga lang tinatrash talk na niya at tinotroll yung mga Lakers fans na binawian niya ng Lakers in 5. Naglalakad pa siya sa may labas ng arena habang nang totrol. Sa bracket ng West so far, sa mga natitirang mga series pa papasok ng second round, kahit sinong manalo doon napapasok ng next round, Edwards at SGA pa rin yung tapatan doon based sa rating. Sa bracket ng Thunder, either Clippers or Nuggets, Kawhi or Nikola Jokic. Ito kasi yung unang beses na si SGA posibleng magkaroon ng kalaban na mananalo siya sa series. MVP sa Clippers si Harden, sa Nuggets naman si Jokic. Meron ng mga nakakalaban si SGA na mga MVP at mga legend na player pero wala pa siyang tinatalo, hindi katulad ni Anthony Edwards. Mas marami kasing nakatapat at tinalong big name si Edwards na sabi nga ng mga fans kaya tinalo hindi na kasi prime. Kaya nga legend, nalipasan na ng taon sa pag-dominate sa NBA. Ang tanging prime player na tinalo ni Edwards si Jokic. Pero si Anthony Edwards, legend din naman. Sa child support nga lang, hindi na matatanggal sa kanya yan. Dahil sa mataas na rating na nakuha ni Edwards sa first round, mas gugustuhin ng NBA na makatapat niya yung Golden State dahil kay Butler na nakakatandang kapatid ni Edwards na pareha silang anak ni Jordan tapos another legend, si Steph.
Meron ding mataas na follower ang Golden State. Meron pa ba silang bandwagon ngayon? At kung Rockets naman ang makakadisgrasya sa Warriors, dun matetesting ang star power ni Edwards. Potentially si Edwards ang susunod na money maker ng NBA. Kaya humayo kayo at magparami.